Alam niyo, nung bata pa ako, talagang bakasyonan na ng bakasyonan ba ng sugat yung mga balat ko, no? Hanggang saan-saan yan, kahit saan na lumilitaw yan, tuwing malamig yung panahon, sumusumpong yan. And napakakate, masakit, no? Ang tawag nga sa akin noon, mga classmate ko, kurikong eh. So, nadala-dala ko yun hanggang sa pagtanda ko, sumusumpong yun every year, no? Yung pagmalamig ang panahon. Year 2007 na yon, hindi ako sinumpong nung sakit sa balat na hindi siya penetrate sa o tumubo sa katawan ko, no, yung mga sugat na yon. And then the year 2008, may isang parte ng katawan ko na tinubuan naman, no, doon sa tumubo sa may talampakan ko, doon sa ito may parting ito, no. And then alam nyo, yung biglang dumami ka agad, no? Talagang same kagaya ng naramdaman ko. Ang sabi sa akin ng doktor noon is psoriasis daw siya. Hanggang sa pigi nga, meron ako niya, no, sa noon pa. Pero yun yung last na, yun yung nasa paa ko, nasa talampakan, dito sa may tagiliran, no? And then, ang ginawa ng misis ko, dahil total, siya naman lagi yung gumagamot, no? Kumuha siya ng antibiotic na, no? Binuksan niya yon, tapos inano niya ng maligamgam na tubig para maging ointment. Inilagay niya ron. Alam niyo, kinabukasan, sobrang sakit. Talagang grabe, no? Yung parang binibiyak yung mga balat mo. So, dinicide ko siya na laging pahira na lang o lagyan ng barley, no? Yung area na yon. Unti-unti nalilinis siya. Tapos, ang bilis niyang gumaling, no? I never expected na talagang yung barley makakatulong sa akin. Kasi, grabe yung nagawa niya sa pamilya ko, no? Yung anak ko na may asthma rin, napaayos din niya. Yung misis ko na hospital for 3 days na hindi nalaman ng doktor kung ano yung sakit, no? Grabe yun. Talagang iniuwi ko na lang, pinatay ko ng barley. Yung monthly na sumusumpong sa kanyang sakit, hindi na hanggang sa ngayon sumusumpong, no? Hindi ko na rin siya ibinalik sa ospital. Awa ng Diyos, talagang ito po yung naging bread and butter namin sa ngayon, no? Medyo kinalimutan ko na muna yung pagiging arpentero sa dami ng mga schedules, presentation, and then mga dito sa office, no? So, yun lang po. Sana po ma-inspired po ng mga may sakit din na gaya ko, no? Na gumamit rin ng barley. Pagtiwalaan niyo yung product dahil talagang isa po yan sa, I may say, unang pagkain na ibinigay sa atin ng Diyos. Wala naman siyang binhi, usang tumubo, no? Sa parang na yan. Tapos, na-discover ng tao na yung palang bunga niya, pwede pala nilang gawing pagkain. So, at sino rin po ang makapagsasabi na yung palang pinanggalingan nung unang pagkain na yon, yung damo mismo na pinanggalingan nun, makakatulong pala sa mga darating na panahon sa mga sakit ng tao. So, mabait ang Diyos, no? Nung gawin niya yung mundo, alam ko talagang kumpleto at wala nang hanapin pa ang tao.